morning sa inyong mga kagapay. Nagbabalik po kami. At sa pagkakataon ito ay kapiling naman natin si Engineer Constante Villoria, Supervising Labor and Employment Officer, Bureau on Working Conditions na Department of Labor and Employment. Kagaya ng pinagkitinali kanina, ang magandang pag-uusapan natin ngayong gabi ay mga safety standards on building constructions. Ito mga nakaraan, may mga aksidente, di ba? That's correct. May bumagsak na mga pader, may bumagsak na mga scaffolding. That's correct. At may mga nangamatay. Yes. No? Ironically, dyan pa sa pinakahuli, dito pa sa The Fort. That's correct. Kung saan tinatayo mga matataas, mga high-rise na mga building. High-rise na building. Engineer, magandang gabi po. At welcome po sa Kagapay. Magandang gabi po. Is this your first time? Opo, ma'am. Dito sa Don't worry. Kagapay. Or You're dito in sa good hands. UNTV mismo, Opo. first time. You're in good hands, sabi nga kanina ni Lakay. Siguro, sige, doktora, para makarami tayo. This Okay. is a very good issue na dapat talakayan, very timely. Yan, may Okay. mapupulot kayo dito. Alimbawa po, gusto kong, ito lang halimbawa lang, gusto kong magpatayo ng building. Halimbawa Ano po ba yung mga patakaran? Pero hindi mo naman Pagdating kailangan sa- magpatayo. Doktora, liwanagin natin yan kasi ang dami mo ng building. Sige, Miss sige. Annie, ako ko lang yung tinatanong ko si engineer. Ano po ba yung patakaran pagdating sa pagpapatayo ng isang building? Okay. Sa Department of Labor po, kailangan kumuha po kayo ng Construction Safety and Health Program. Ipapa-approve po ninyo yon para yon po yung guide ninyo habang ginagawa po yung building. Okay, teka doktora, liwanagin natin. Okay. Pagpapatayo ako ng building, Opo. kukuha pa ako ng license from the Department of Labor? Hindi po license yun, ma'am. Building Parang permit. Permit? Approved Safety and Health Program. Okay, that's different from the license that I'm going, the permit, the building permit na kukunin ko kung saan itatayo yung structure na Ano gusto ang kong dapat itayo. kong dalhin Bago ko po kayo bigyan nun? makakuha ng building permit, Oo. kailangan Yan po muna. ipakita nyo sa local government official yung approved Okay. Construction Safety and Health Program. Oo nga po. Ano that's naman ang right. dapat kong dalhin bago ko mabigyan ng ma-approve yung ano? Para po ma-simplify, gumawa po kami ng template kasi mahirap po gawin yung program. Gumawa po kami ng template na nasa website po ng Okay, Dole sa PWC. Makikita po ninyo, dalawa po yung ginawa namin. Isa yung simplified para doon sa mga first and second story building lang o kaya mga renovation. Meron din po tinatawag namin na comprehensive. Yun po yung mga High-rise high-rise buildings po. Okay. Okay. So ano na po ba yung mga kailangan at di kailangan gawin kung magpapatayo ka ng ng isang building? Lalo na yung mataas po. Kailangan po, unang-una, may safety Bukod- officer kayo. bukod doon, Oo. Para siya po yung mga ngasiwat sa inspection ng mga trabaho kung safe nga o hindi po. Kasi nakalagay po doon sa Construction Safety and Health Program yun kung ano-ano yung mga dapat na ihanda po ng isang company. Halimbawa po, Dapat po ba kompleto yun? Yung sinasabi mo mga tao Opo, na ma'am. ilalagay doon? Oho, nakalagay doon kailangan ng Safety and Health Committee. Isa po 'yon. Ang kasama po sa Safety and Health Committee ay yung manager ng company, ng contractor, yung safety officer, bale siya po yung secretary, tapos yung mga workers po. Sa isang committee, that's the Opo. health committee na sinasabi niyo po, ang composition ng mga personnel niyan, mga ilan po? Minimum of 5 po. 5. Five. Okay. Isunod ko na itong aking follow-up question bago kay Lakay. Gaano po kadalas yung inspection sa mga ginagawang gusali? Let's talk about the high-rise. Okay. The high-rise. Pag sinabi mong high-rise, nag-start ito sa anong palapag po? Kung Anong minsan palapag? po, kagaya doon yung sa may Global. Oho, Tagig. hanggang 6 basement po. Okay. Pataas po ng pataas Okay. yun. Yung basement So, niya hanggang 6. Oh. Gaano kadalas Level. yung inspection? Gaano kadalas yung inspection? Are you going to do this on a daily basis? Ay, hindi po, ma'am. Okay, paano Kasi yun? po, kakaunti lang kami doon sa Department of Labor. Ang ginagawa lang po namin ay once a year, i-assess po sila. Unless, babalikan po namin sila kung may complaint. Halimbawa po, may nag-complain po sa kapitbahay o kaya sa mga workers na hindi sila nagpapatupad ng talagang safety and health. Pero,
yon babalikan po namin kasi may complaint. O kaya mayroon na violation in plain view na sinasabi namin, halimbawa nakita namin ay umaakyat yung isang tao na walang mga safety harness. Ayan, babalikan na rin po ng mga labor law compliance officer namin yon. Doktora, Meron po ba? yes, Oo, yes, may, go ahead. kasi minsan may nakikita ko mga tinatayong building. Wala silang dapat may net di po ba? Kasi Opo. doon sa mga dadaan na na mga tao, mahirap yung may bumabagsak. Opo. Yung po ba kahit na mga hanggang third floor lang na ginagawa, dapat po ba talaga meron sila nung net na tinatawag? Yung babalutan nila yung buong building pag habang tinatayo? Dapat po, ma'am, lalo na doon sa mga passers-by sa building, dapat po may Meron. parang shade na yun na perforated. Meron kasi ako nakikita, hindi naman po buo, butas-butas, minsan hindi buong net. So, bumabagsak din po yung mga yung mga materials. Okay. Ako naman kakaiba yung tatanong ko. Kasama sa safety standards, engineer, yung hindi paglalagay ng elevator na 13th floor? O 13th floor, walang 13th floor, naman yung mga building, walang 13th floor Kasama ba sa safety standards yun? Inaalis nila. Walang 13th floor. Yung number lang po Yung ang wala number doon. lang. Pero yung number Hindi, wala lang talaga, po. walang 13th floor. Pati elevator, walang 13, 14 na. Oo, pero I Diba? think it's the number only. Ano yan? lang po. Kasama ba sa safety standards yun? Ay, hindi. O kasama sa feng shui? Kayo ba yung naniniwala rin sa feng shui? Hindi, that's different, di ba? Di ba, Hindi engineer? po ako Chinese, kaya lang. Pero alam ko, engineer, yung pagtatayo ng building, kagaya halimbawa, magtatayo kami ng building, UNTV, di ba, na mataas. Kinakalam pa na ng ano yan, approval ng city government, city council resolution. Pagkatapos kailangan din ng resolution ng homeowners. Okay. Di ba? Okay, mayroon kasi akong gustong liwanagin natin na lakay. Yung nangyari diyan sa Giginto, Bulacan, di ba po? Opo. Ano yung findings nyo dyan? I'm Yung sorry. pader. Gumuho yung pader. Ano yung findings ninyo? Maraming may mga nasakta na mga tama ba na walang permit, walang makaukulang Yun nga have po. you checked this? Oho. Okay. Ano ba yung... Unang-una po, hindi sila kumuha ng yung Construction Safety and Health Program From sa your amin. office? Opo. So may violation na siya. If they violated that, anong batas ang magsasaklaw sa kanila? Punishable by what? Wala po. Teka muna, walang Oo. punishment. Kasi po, yung contractor na yon ay hindi naman siya, wala siyang pickup license. Narinig nyo na po yung pickup. Yes, I heard about that. Oho. Wala po siyang pickup license. Kaya hindi po namin maisumbong sa DTI pickup para po kanselahin yung kanyang license. License. Opo. So, ibig sabihin yung punishment, yung cancellation ng license. Opo. Okay, apart from that, wala na? Wala po. Teka muna, this is really unfair. I think Aha. dapat ito maging mabuksan yung isip at mga mata ng mga mambabatas na nanonood sa atin. Baka gusto nyo mag-akda ng batas. Kung sinasabi nyo ni engineer na sa kabila ng nangyaring pagguho diyan sa isang, yung kinoconstruct na isang structure diyan sa Giginto, Bulacan, gumuho pagkatapos may namatay. And yet, walang punishment. Aba, teka muna. Hindi ho. Mayroong pong kakibat na bayad doon sa mga namatay po. But yung particular punishment na doon sa- kaakibat nitong dala-dala nating provision from the Department of Labor, mayroon bang specific provision? Wala po. That's it. Kaya po may proposal kami ngayon na meron na po kaming sponsor from the House of Representatives, See? Representative Nograles po, na yung Construction Safety and Health, ito po, yung sinasabi namin, Department Order number 13 dati, gagawin na pong bill ito. Okay, let me see this one. Para ano yung sinasabi nila? Department Order number 3 pertaining to 13 guidelines po. governing occupational safety and health in the construction industry. Opo. So dapat ito palalawakin. Gagawin ng bill. Opo. Ayan. Kasi parang walang pangil, walang ngipin. Yun nga po. Yan, ginagawa lang, binabayaran lang. Parang nakasagasa na bus. Nakasagasa ka ng tao, 50,000, tapos na. Kaya nga, wala nang Wala dimandahan. na. Binayaran na kita. Kaya yan, may nahuhulog. Yan din yung problema sa yung pinakamalaking tawag dito, yung gawaan ng barko sa sa Subic. yan, Dami sa- ng mga namatay na mga kababayan natin doon, di ba? Hanjin. Yes. Yes. Binabayaran lang yung mga pamilya.
Pero alam mo, doktora, nakakalungkot ito. Kasi parang hindi masyadong naaral. Bakit hindi ipinush ito ng mga taga-Department of Labor? Ito na yung pagkakataon, no? Sino Maraming congressman po? panahon na. Sino congressman? Nograles po. Morales. Sige. Uralas yung bata? Opo. Oo. Okay. Siguro kailangan ng lobby yan. Pero alam mo, Maliban na sa... Kasi ang kurasyon ngayon, abala na naman sa kung ano-ano mga investigasyon, mga inquiry. Di and I ba? think that's the reason why, until this time, di ba, may mga dito sa Taguig, lately, mayroon din. So, babayaran na lang nila, wala naman silang haharaping kaso kung babatayan natin yung statement, yung explanation nyo a while ago, engineer. Sige, doktora, let's proceed po. Yes, meron pa pong katanungang isa. Inaalaw po ba ng batas ang pagsakop ng pedestrian lane ng isang construction site? Yung pedestrian lane, sinasakop na nila. Dapat hindi. Inaalaw po ba ito? Depende po sa Ano local po government kasi hihingi po sila ng permit na gamitin po yun eh. Pagka inalaw po sila. Pag may pwede. permit, pwede po. Opo. So, paano po yung Sa pedestrian Pilipinas, lane? okay lang Mawawala. yan. Dito nga na nagsasara ng karsada para mag-basketball eh. At saka, Di ba, ganun din yun? magpa-party pa, no? Magpa-party, pwede ka Oo, magsara. basta Sarado may kalsada. kasayahan, sarado Oo. eh. Kasi may basketball. Local government po ang Ang nag-ano doon. So, engineer, dito Hindi sa... nyo nasakop. hindi na po. Okay, engineer, doktora, gusto ko lang ma-reiterate ni engineer. Ano yung pinaka gusto nyong isabihin sa tao at saka sa mga mambabatas kung kinakailangan yung suporta? Walang pangil, walang ngipin yung binabanggit natin na Department Order Number Kasama na 13 dapat of the sa Department yan. of Labor. Para Sige maiwasan po. yung mga ganyang sakuna. Kailangan po talaga, may ginawa na po kaming memorandum of agreement between DOLE, DPWH, DILG, DTI at saka PRC po. Nakalagay po doon sa memorandum of agreement na ang DOLE ay siya nga po yung mag-approve ng Construction Safety and Health Program. Ang DILG naman po at saka DPWH kasi sila po yung mga may supervision doon sa mga building officials. Kailangan po ipaalam nila doon sa mga building officials na huwag magbigay ng building permit hanggat hindi nakakakuha ng Safety and Health Program. Oho. Ang problema nga po, hindi pa alam masyado ng mga building officials na meron po Na ganon. kailangan mayroong safety Oho. and Kagaya health po nangyari sa Giginto, sabi po ng local government official, hindi pa po sila masyadong aware doon sa requirement po na yun. Pero bago kayo umalis, Engineer Constante Veloria, I want to be very honest with you also. Para may kulang din kasi yung Department of Labor, kulang kayo sa information campaign. Nagkukulang kayo. Dapat matutukan niyo po yan para mas masalawak yung maaabot ng inyong mga programa. Kasi kulang na kulang. Lilitaw yung Department of Labor kapag mayroon problema. Pero yung campaign nila, yung mga advocacy, wala pong masyadong nalalaman ng taong bayan. Maybe you can concentrate on this, kung paano mapapalawak po yan. Yes. At pwede naman pong tumulong ang UNTV sa inyo regarding Salamat po. ganyan na announcement, mga dapat nyong ipaabot sa ating mga kababayan. May naalala lang ako. Yung, hanggang ngayon tayo na lang yata gumagamit ng mga kawayan, ano? May mga nakikita ko, mga nakapagdalabitin sa mga kawayan. Opo. Diba? Wala mga harness. Sama na ang tataas. Diba? Hindi ba dapat i-inspection ninyo ng Department of Labor and May Employment? department order po kami na bago ng 2013 lang po, yung Department Order number 128 na yung mga kawayan po na yan ay bawal na pong gagamitin Oo nga, may basta mga magamit pa. lumampas po ng 6 meters in height. Pwede ba yan pag pinicturean mo lang? Uso naman ngayon yung mga video and then isumbong sa tanggapan ninyo. O ito yung building na kinoconstruct somewhere in EDSA. Ito, gumagamit ng kawayan. Makaka-acto po Pwede kayo. po yun, kayo nga yung may complaint. Basta may Ayan. complaint po, kailangan mapupuntahan namin within that day. Paano kung yung gusto yung complainant lang nagmamalasakit, napadaan lang, nakita niya, pinicturean, pagkatapos, di ba dapat kayo na lang... Na-actionan po yun namin. Ayan. Kahit nawala yung complainant, pag pinadala, Oo, pwede oo. naman siguro with the Pupuntahan, address. Basta kompleto po yung address. Ayan, very good. Sige, engineer. Ito Yes, last Dr. question na. please. Sa isang pong building, ilang floor po ba yung kailangan na meron kang elevator? Kasi para sa mga senior citizen, katulad nila Kai, 2 more years. Dapat Kasi tatlo, apat. meron pong, tatlo po ba? Kailangan ba pag 4 na palapag na o 5, meron ng
elevator minimum of dapat. 3 po. 3 po. Oh, Dapat may elevator. opo. Wow. Kasi yung iba How much is kasi the meron elevator? pang mezzanine eh. So parang nagiging 4 na Oho, floor. yung basement kasi kung minsan meron. Meron. Eh sila, doktora, may elevator yan eh. Yan, Sige. sino rin ba ang nag-inspect ng yung parking sa basement? Ang dami mga buildings na sasama ng pagkakagawa ng parking. Talagang sabit dito, sabit to ng mangyayari sa mga sasakyan. Hoy, mayroon ako diyan. Ang sisikip. Oo, that's violation, Diba? di ba po? Hindi na po namin sakop yun, ma'am. Local government na po yan. Okay, local government. see. Ano ba yun? Hoy, Okay. di ba nakapunta ako sa building nyo? Grabe! Yung pala yun. Okay, maraming salamat po. Pangit ng parking. Sabit yung ano. Anyway, sige po. Wala na Doktora tayong Oras. oras. Okay. Thank you so much po.